Dahil sa mga nagaganap na yun, may mangilan-ngilan na pulis at tanod sa kanilang baryo. Hanggang sa isang gabi, may kumatok sa kanyang tahanan at tinawag ang kanyang pangalan. Mga kabagis, umpisahan ng paganahin ang ating mga imahinasyon sa paki ng subscribe button. Palike na rin mga kabagis ko. Salamat. Manong Luis! Tao po! Nandyan po ba kayo? Wika ng kumakatok sa pinto. Sumakto namang kakahiga pa lang noon ni Luis, kaya agad siyang tumayo at binuksan ang pinto. Pagbukas niya ng pinto, bumungad sa kanya ang iilan sa kanyang mga kakilalang taga-baryo na may mga kasamang mga tanod at 5 pulis. Anong kailangan nila? Tanong niya sa mga ito. Manang Luis, nais sana namin kayong anyayahin na makiisa sa amin para puksain ang mga nananalasa dito sa ating barangay. Dahil kung mababangis lang na hayop ang gumagawa nun, panigurado, masasakote agad natin ang mga yon. Pero iba ibang pakiramdam ko. Lalo pat may mga buntis na nakukunan na wala sa oras. Wika ng isang tanod na nakakakilala sa kanya. Marami na sa kababaryo natin ang dumadaing dahil sa paulit-ulit itong nangyayari. Kaya ikaw Manong Luis ang may alam tungkol sa mga bagay na di saklaw ng aming kaalaman. Maaari niyo ba kaming tulungan? Nakikiusap sana kami. Sa mga sinabing yun ng tanod, kumontra naman dito ang mga pulis nitong mga kasama at sinabing, ano ba yung sinasabi mong nangyayari sa mga buntis na ganon? Dahil sa kapabayaan nila yon, di dahil kung anong sinasabi niyong nilalang. Tsaka yung mga taong nangingidnap ng mga bata dito sa ating lugar, kapag natagpuan namin sila, di sila sasantuin ng aming mga bala. Kung ang sinasabi niyong mga nilalang ay ang tinatawag na aswang, ito lang masasabi ko, di yan totoo. Marahil nilamon lamang kayo ng mga sinaunang paniniwala, kaya hanggang ngayon pinapaniwalaan nyo pa rin ang mga bagay na pawang mga kathang isip lamang. Wika ng isang pulis na may mataas na ranggo na kasama ng mga tanod. Sabay kasapa ng kanyang baril. Mapapahamak ang mga taong to kung di ko tutugunin ang kanilang kahilingan, sabi niya sa kanyang sarili. Tinignan niya isa-isa ang mga taong yun, tsaka siya sumagot ng oo. Bagay naman na ikinatuwa ng mga tanod na nakakaalam ng kanyang kakayahan pagdating sa lihim na karunungan. Nang isang gabi, kasalukuyan na nga silang rumoronda sa lugar. Dinaanan din nila ang iba pang antingero na nananatili sa kanilang lugar. Bagaman di ito masyadong kalapit loob ni Luis, ginawa niya ang lahat ng pakiusap para makiisa ang mga ito sa kanilang ginagawa. Bukal sa loob naman siyang pinaunlakan ng mga yun na siya namang nagpatibay ng kanilang grupo. Nasa 3 antingero noon ang nakiisa sa kanila. Siya nga pala, bumukod noon ng 5 pulis, sakay ng pangpatrolyang sasakyan ng kanilang mga tanod. Nais kasi ng mga yun na sila mismo ang makahuli sa mga tinutukoy nilang kriminal na gumagala sa baryo. At ang tanging komunikasyon nila noon ay ang maliit na radyo o yung walkie-talkie kung tawagin. Sa kalagitnaan ng gabi, marami ng orasyon ang pinakawalan ni Luis at ng kanyang mga kasamang antingero para malaman ang pinagtataguan ng mga nilalang. Subalit ni katiting na presensya ng mga yun ay wala silang naramdaman. Ngunit napatingin silang lahat sa isang tanod nang tumunog ang radyo na nakasukbit sa sintron nito. Pagkasagot ng tanod sa radyong yun, ugong ng sasakyan ang kanilang unang narinig, kasunod ng isang tinig ng pagsigaw ng pagsasalita. Tulungan niyo kami! Tulungan niyo kami! Tulungan niyo kami! May nangyayari dito!
Uwi ka ng boses, kasunod ng putok ng mga baril. Pagkatapos makapagsalita ng boses, naputol na ang linya. Kasabay noon ang pagkarinig nila ng mga putok ng baril sa di kalayuan kung saang direksyon nagtungo ang mga pulis. Makalipas ang ilang minuto, narating na nga nila ang kabilang dulo ng baryo kung saan tumambad sa kanila ang kumpol ng mga tao na may mga dalang sulo at mahahabang tulos habang nakapalibot sa umuusok na sasakyang nakasalampak sa isang puno. At sa paligid ng sasakyang yun ay ang mga gutay-gutay na katawan ng mga parak. Dahil sa nadatnan ni Luis, nawala ang lakas ng loob ng mga tanod na rumonda ng gabing iyon. Inaya na ng mga ito si Luis na umuwi na. Ngunit sinabi lang ni Luis na di nila papalagpasin ang nangyari. Kailangan nilang mapuksa ang mga nilalang na pumapas lang ng mga ordinaryong tao. Dahil kung hindi, darating na lang ang araw. Mamamalayan na lang nilang pati ang mga mahal nila sa buhay ay mapapahamak sa oras na wala ng ibang mabiktima ang mga ito. Wala silang napala ng gabing yun. Pero nang sumunod na gabi, si Luis na mismo ang nanguna sa pagruronda sa bawat sulok ng lugar. Dapit hapon pa lang ay naglilibot na sila sa baryo. Bawat isa sa kanila noon ay may dalang mga mahahabang patalim at mga flashlight. Mga kaibigan kong tanod, huwag kayong lalayo sa amin. Mahirap na, baka nakaabang lang sila sa atin. Uwi ka ni Luis. Manong Luis, sa tingin mo, sino kayang nananalasa sa ating baryo? Ang bagong lipat ba? Ano sa tingin mo? Tanong ng isang antingero. Di natin masasabi, Leandro. Mahirap manghusga ng tao, lalo na di natin sila gaanong kilala. Magmamatsyag lang tayo. Kung sila man yon, ay mahuhuli din naman natin sila sa akto. Mahirap kasing gumawa ng aksyon kung wala ka namang basihan na sila ang may gawa ng isang bagay na may kaugnayan sa krimen. Sagot naman ni Luis. Sa paglalim ng gabi, nanatili silang nagmamatsyag sa buong paligid hanggang sa madapo sila sa lugar kung saan nakatira ang mga bagong lipat sa kanilang baryo. Mula sa malayo, pinagmasdan nila ang tahanang yun na nakapatay ang kanilang mga ilaw na dala. Maya-maya pa, maigi silang nagkubli sa kanilang pwesto nang may nasipat silang dalawang tao na papalapit sa tahanang iyon. Tumigil ang dalawang panauhing yun sa harapan ng tahanan. May dinukot ang isa mula sa bulsa nito at inihagis sa silong ng tahanang iyon. Makaraan lang ang ilang segundo, biglang nagsibukasan ng mga bintana ng tahanan at nagsilabasan ang animoy mga nababaliw na mga tao. Umaatungal ang mga yun na animoy nasasaktan. Paglapag ng mga ito sa lupa, kinahig-kahig ng mga yun ang lupa na tila ba may hinuhukay. Ngunit maya-maya lang ay dumakot ang mga yun ng tumpok ng lupa at kanilang isinubo. Sila namang magkakasama noon ay gulat na gulat sa mga kanilang nasilayan. Yung mga tanod noon ay nanginginig na sa takot. Dahil sa unang beses pa lang sila makasilay ng mga ganoong klaseng nilalang o pangyayari. Habang si Luis ay seryosong nakatingin lang sa kaganapan. Mahigpit nilang ikinubli ang kanilang presensya noon upang huwag makatawag ng pansin. Mukha kasing delikado at mapanganib kung magawa silang mapansin ng mga nilalang na yun. Lalo pat may mga kasama silang mga walang alam pagdating sa pakikipaglaban sa mga aswang. Matapos kumain ng lupa ng buong pamilyang nakatira sa tahanang yun, pinalibutan ng mga ito ang dalawang panauhin. Ngunit nanatiling walang kibo ang dalawa. Subalit nang tapikin ng isang panauhing may hawak ng tungkod ang kasama nito,
Agad nitong tinanggal ang suot nitong talukbong at agad ding lumuhod sa lupa habang umiinat-inat. Ganun pa yung tunog nito. Maya-maya pa, nagsiuslian na ang mga buto nito sa likod. Lumalapad ang balikat at tinutubuan ng mahahabang buhok. Umusli rin ang nguso noon na tinubuan ng mahahaba at matatalas na pangil. Sa isang iglap, tumambad kina Luis ang isang uri ng gabunan na mula sa lahi ng Malakat. Para sa mga di nakakaalam, ang Malakat ay isang uri ng aswang na pumapatay ng biktima nito sa pamamagitan ng pag-utos nito sa kanyang mahabang buhok upang pumasok sa bawat butas ng katawan ng isang tao. Pag nagawa ng puluputan ng buhok nito ang kanyang biktima, tsaka niya yun pagpipira-pirasuhin para kainin. Brutal kung pumaslang ang mga Malakat, sapagkat pinapahirapan muna nila ang kanilang biktima sa pamamagitan ng dahang-dahang pagpatay. Balik tayo sa kwento. Bahagyang napaatras noon ang pamilya ng mga aswang nang makita ng mga ito ang pagpapalitan nyo ng isang panauhin. Si Luis naman noon, habang nagmamasid sa malayo, bigla siyang napaisip. Teka, nakita ko na ang nilalang na yan hindi kaya... Wika ni Luis sa kanyang isipan na naghihinala na ang dalawang taong yun ay sinatandang Caim at ang sinasabing apo nito. At nang alisin ng isa pang panauhin ang talukbong nito, doon ay di siya nagkakamali. Sinatandang Caim nga ang kasalukuyang kinakalaban ang mga aswang na bagong lipat sa kanilang baryo. Kita nilang humahalakhak ito mula sa malayo. At tila ba may sinasabi sa mga nilalang. Sa ilang saglit pa, batid nilang nagagalit ang pamilya ng aswang kay Tandang Caim dahil sa malalakas na angil na pinapakawalan ng mga ito. Nang masipat pa nilang dumistansya muna si Tandang Caim sa apo nito, na para bang ipinapaubaya niya dito ang pakikipagtuos sa pamilya ng mga aswang na kagaya nila. Dahil doon, sabay-sabay na sinugod ng mga yun ang binatang gabunan. Ngunit sa maiksing minuto lang, nagawang daragin ng binatang yun ang lahat ng miyembro ng pamilyang yun sa lupa. Gamit lamang ang mga buhok nitong pumupulupot sa bawat katawan ng 5 miyembro ng pamilya ng mga aswang. Matapos yun, isa-isang itinayo ng gabunan ng bawat isa sa mga ito. Kasabay naman noon ang paglapit dito ni Tandang Caim na naglabas ng isang animoy maliit na tubo na isinasaksak nito sa bawat leeg ng aswang. At sa pagtagas ng dugo ng mga yun, galak na iniinom yon ni Tandang Caim. Matapos masaksihan ni Luis ang nangyari, inabisuhan niya kaagad ang kanyang mga kasama. Di naman siya nag-aalala noon sa kanilang mga sarili, kundi nag-aalala siya noon sa kanilang mga tanod na kasama nga. Tumayo na kayo, bilis. Di na tayo dapat magtagal pa sa lugar na ito. Dahan-dahan lang para wag nila tayong mapansin. Sige na! Nagawa naman nila noong makaalis ng payapa sa lugar. Subalit puno ng takot ang dibdib ng iilan sa kanyang mga kasama. Inihatid pa niya noon ang kanyang mga kasama bago siya umuwi sa kanila. Magabandang 3:00 na noon ng madaling araw. Di pa rin siya nakakatulog sa pag-iisip kung bakit pinaslang ni Tandang Caim ang kapwa nitong aswang. Pumasok din sa isip niya noon na baka si Tandang Caim ang nakasagupan niya nitong nagdaang gabi na muntik na ring pumatay sa kanya. Ngunit sa pag-iisip niya, bakit? Bakit yun nag-iisa? Dahil kung kasama noon ang apo nito, maaring wala na siya sa mga oras na yun.
Kaya ang tanong na kailangan niyang sagutin noon ay sino ba talaga ang gabunang nakaharap niya nung nagdaang gabi. Habang nakahiga siya noon at nag-iisip, laking gulat naman niya nang may marinig siyang nagsalita sa labas ng kanyang tahanan at sa tinig nito, malapit lang ito sa dingding ng bahay niya na nagsasabi ng, Luis, alam kong gising ka pa, iho. At alam ko rin nasaksihan niyo ang mga nangyari kanina. Mag-iingat ka. At huwag mo ring susubukan pang makialam sa aming dalawa. Naparito ako para sabihin sa'yo na bigyan mo ng babala ang iyong mga kasama na nakakita sa pagpapalitan nyo ng aking apo. Dahil maaari silang mapahamak anumang oras. At ang mas matindi pa sa lahat, madamay pati ang pamilya nila. Huwag kang magpapasalamat dahil sinabi ko ito sa iyo, ha? Nais ko lang imulat ka na. Dapat ka nang kumilos sa lalong madaling panahon bago tipunin ng apo ng mga birtudes ang lahat ng angkan nito para pagharian ang lahat ng antingero sa bawat panig ng ating bayan. Ang mga pinatay namin ng aking apo ay hindi ang mga nananalasa sa ating baryo, kundi sila ang lahat ng bagsakan ng lahat ng nilalang dito ng karne ng tao. Yung nakita mong pag-inom ko ng dugo nila ay isa sa aking paraan upang maikubli ko ng maayos ang presensya naming dalawa. Salita ng tinig sa dingding. Dahil sa mga narinig ni Luis, naisip niya na oo nga naman. Sa dami na nangyari sa kanilang baryo, ni isa doon wala pa siyang nalulutas. At alam niya ding si Tandang Kaimang nagsalita sa labas na nagpagulo ng husto sa kanyang isipan. Kalaban ba namin siya? O kakampi? Karagdagang tanong na gumulo sa kanyang isipan. Pero sa halip naman na mag-isip siya ng mag-isip, bumangon siyang pilit noon at hinalungkat ang isang baul na pagmamay-ari ng yumao niyang ama. Kinuha niya noon ang isang sagradong sandata na madalas niya noong ginagamit para pumatay ng mga gabunan. Ang sungay ng mandirigmang Anggitay na hinulma para maging sandata. Ayon kay Luis, nakuha ito ng kanyang ama mula sa kaibigan nitong mandirigmang Anggitay na pumanaw. Dahil sa nakalaban nilang isang birtudes na kayang panghawakan ang kaliwat kanang karunungan. Inalis niya ang orasyong nakaselyo doon at kaagad na pinakain yun ng mga buhay na salita para lamang magawa niyang matawag ang kaluluwa ng mandirigmang Anggitay na dati niyang katuwang sa lahat ng labang kanyang pinagdaanan. Nang muli na niyang hawak ang sandata na yun, parang nagkaroon siya ng pagkahumaling na muling pumaslang ng mga aswang. Dati na siyang ganito. Itinigil niya lang ang gawaing yun. Mula nang mawala ng ilang taon ang mga naliligaw na nilalang sa kanilang lugar na nais maghasik ng lagim. Makaraan ang ilang araw. Tanging ang mga nahimok niyang mga antingero ang kanyang kasama noon sa pagronda tuwing gabi sa kanilang baryo. Yung mga tanod ay hindi na sumama dahil nagkaroon na ang mga ito ng takot mula nung makasilay sila ng mga tunay na aswang. Yung iba sa kanila sa pangkasalukuyan, ayon kay Luis, ay buhay pa. Kaso ay paralisado na at wala nang kakayahang makapagtrabaho pa. Ipapaliwanag natin yan sa susunod na mga kabanata kung bakit. Nang dumako na naman ang isang gabi, habang nagruronda sina Luis, may nakasalubong silang mga panauhin sa daan. Animoy mga magsasaka ang mga ito dahil sa dumi ng kanilang kasuotan. Agad silang naghinalas sa mga yun dahil ni isa sa kanilang magkakasama ay walang nakakakilala sa mga panauhing yun. Nasa 4 ang bilang ng mga ito
na purong mga matatanda. Kaya agad na nagtanong ang isa sa kasama ni Luis na si Leandro. Mawalang galang na po, mga manong. Saan ho ba kayo galing? O saan ho kayo pupunta? Gabing-gabi na ho. Naggagala pa kayo? Tanong ni Leandro sa mga yon. Diyan lang sa bukid. Nagtrabaho, iho. Maaari bang paraanin nyo na kami? Nagmamadali kasi kami. May naghihintay pa sa amin sa aming pag-uwi. Sagot ng isa sa mga matanda. Sa sinabi naman ng matandang yon, si Luis ang tumugon. Teka lang ho, mga manong. Alam naming di kayo taga rito sa aming baryo. Sa tagal na naming nakatira dito, ngayon pa lang nag-cross ang ating mga landas. Tsaka masyado naman ata kayong nagmamadali. Wika ni Luis na medyo seryoso habang unti-unting binubunot ang sungay ng anggitay. Bakit? Ano bang paki niya? Tumabi kayo kung ayaw nyo ng gulo. Huwag nyong ubusin ang pasensya namin sapagkat ito ay kakarampot lamang. Ngayon, kung di kayo makikinig sa amin, papatayin namin kayo. Wika ng isang matanda na sa medyo pagpalit ng boses nito, nanlisik ang mga mata nun dahil sa pangyayari at banta ng matandang yun. Isa-isa nilang binunot ang kanilang mga patalim. Pagkakita naman ng mga matandang yun sa sandata ni Luis, umangil ang mga ito kasabay ng tuluyang pagpapalit ng anyo ng mga ito bilang aswang. Sa nakikita ko ay ikaw ang anak ng namatay na si Agilos. Tignan mo nga naman, nagawa pa pala niyang ipamanas sa kanyang anak ang mga tangan niya matapos siyang pahirapan ng aming gabunan. Tama.